Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Of course, kasama natin ito, paborito natin, General ng Bayan, ang ating bayani for been a while since last time we talked, General Torre. Thank you so much, General Torre, for joining us. Thank you, Richard, for having me on the show. Thank you for all your support and to all the viewers online now. Magandang gabi. Of course po, General. Alam ko, maraming abang dito sa mga discussion natin at maraming marami sa ating mga kababayan, they've been mentioning your name over the past week or so more than ever dahil nga dito sa nangyari sa Senado, yung putukan sa Senado, the travesty, of course, nakakaya rin because all over the world, headline yung nangyaring putukan sa Senado. Dito sa UK, sa Oxford, may mga nagtatanong, nangyari sa bansa niyo, bakit may putukan sa Senado? Next thing they know, may isang ICC wanted individual, pumasok sa Senado, nag-state sa Senado, umalis sa Senado. So General, bago tayo pupunta dyan sa MMDA life mo, your semi-showbiz life, kasi nakita ko, nagba-vlog ka na, nagba-bike ka na, and all of that. As a veteran of catching mga pugante, to the degree that you can share your point of view, I know this is quite sensitive because, of course, there are other people who have been empowered to take charge of this operation. Pero, General, what were your first impressions from the outside now dito sa nangyaring gulo sa Senado and also itong status basically ni Senator Bato de la Rosa, who is, I would say, officially a pugante now? Well, alam mo kasi kung akong tanungin yan, this should not be about personalities, no? This should be about process, law, accountability, and institutional discipline. You know, why mix the one with the other? And most importantly, talagang this is an operation of law. Ang trabaho ng police dito is just to implement the law, not to decide, not to judge it. So, wag sanang gawing about personalities ito. Dapat, akala ko ba, pantay-pantay tayo sa batas. So, dapat walang kwanto, walang pabor-pabor ba? Are you saying, General, na dahil senador ang pinag-usapan natin at saka within the perimeters ng Senado, there was a little bit of a laxity doon sa enforcement? Kasi parang ang confusing din yung signal sa iba't ibang ahensya. Yung iba sabi nila may warrant of arrest, i-arrestuin natin. Yung iba, wala naman daw warrant of arrest, hintayin natin. Yung iba naman, hintayin muna natin kung may TRO or walang TRO. Hintayin natin yung Supreme Court. Parang ang gulo eh. Na medyo na-confuse ako sa ano bang position ng gobyerno dito sa issue na yan. Because para sa amin, klarong-klaro, may Interpol warrant of arrest. Alam naman namin, a lot of us saw this last year pa, last November pa, na talaga may ICC warrant of arrest sa kanya. So, what was going on here? Bakit paiba-iba yung narinig natin? Is that normal to be a confusion like that? At saka ano yung protective custody na sinasabi ni Senator Cayetano? Na dahil nasa Senado siya, dapat hindi na kumbaga, mag-interfere ang mga law enforcement agencies. Yun na nga eh. Right at the very start, ginulo. Medyo ginulo talaga dahil we have now the benefit of a 2020 hindsight. Okay? So nakita natin talagang legal, may pronouncement ang korte at ngayon ang PNP dahil nga nabigyan na at na-uphold na talagang legal at enforceable ang warrant at sinabi ng DOJ na talagang pwedeng i-implement, naglabas na naman ng statement ng PNP that it takes note of the order. Anong klaseng it takes note of the order? It should have been, we will comply with the order. Pwede ba yun na optional sa Premier Law Enforcement Agency ang compliance sa mga court orders? Because doing so would result into chaos. Hindi magkakagulo yan. Wala tayong option or leeway para, especially kung pulis ka lang, na mamili na kung ano ang implement mo at atong hindi. Just to rewind a little bit, General, no? Just para lang ma-refresh yung memory ng mga ating mga kababayan. Doon sa mga, kasi hindi lang isa eh. There were at least two major cases na involved po kayo in enforcing the law. That was with the Kibuloy case, which was fraught. I mean, it took days, di ba? Naalala ko,
Yung first Zoom call natin, nandun ka pa sa loob, naka-armor ka pa and all, hindi natin alam saan pupunta. And of course, yung isa pa is with former President Rodrigo Duterte. These were arrests which are not free of, I would say, political noise, if not controversy and challenges. But nevertheless, nangyari yan, walang gulo, walang putukan, right? It was done seamlessly. So what was the secret sauce, General, na napaka-seamless, malinis, walang problema, walang nabarel, walang bumarel, walang nagdrama? Uh, so what were the SOPs you implemented there, General? Just to remind people, kasi Kibuloy and Digong were even bigger personalities than Bato. Yeah. Sa akin kasi pagsimula ko pa lang, ang nakita ko na kaagad, I just see it as a law enforcement matter. Pagpapatupad ng batas, no more no less. So ang pagpapatupad ng batas ay hindi nakabase sa pangalan ng tao. Nakabase ito sa warrant, sa proseso, sa rule of law. So sa law enforcement, ulitin ko, hindi ang tanong ay sino ang gusto mong hulihin o kung ano ang, di ba? Sino ang gusto mong hulihin at ano ang i-implement mo. Ang tanong palagi, ano ang mandato ng batas? Ang pulis ay hindi namimili ng ipapatupad. Ang trabaho namin ay sumusunod sa lawful order with discipline, yon, proportionality and accountability. And General, how did you make it work? Kasi may resistance eh. Doon sa Kibuloy case, obviously with Digong, it had its own political complications and afterwards, in a way, parang hinaras kayo sa Senado ng mga supporters ni President Duterte. How did you navigate that, General? Because at the end of the day, when you're dealing with big political personalities, syempre ayaw mo nang gulo. So how did you prevent na walang gulo or putukan or drama mangyari with your previous major cases? Well, lagi kong tinitingnan, una, maliwanag naman ang rules of engagement. After the decision is made and the legality established, pasok ko na ngayon sa rules of engagement. How do I implement this? Ito na yung how eh. May maliwanag na sinasabing libro dyan at mga batas. So, balik lang, simple lang. Number one, you employ the necessary force. Proportionate, definitely dapat within the bounds of the law, tapos accountable siya. Kaya, hindi talaga huwag lumampas kung hindi kailangan ng force, hanggang doon lang. So, we use only what is required to secure compliance and most especially to protect lives. So, kasi ako'y naniniwala anything beyond that will be abuse. So General, anong basa niyo dito? What went wrong? Kasi obviously many things went wrong. Paano tong tao na to nakapasok sa Senado? Bakit nagkaroon ng putukan? Paano nakatakas? I mean, at least three things went wrong since the ICC warrant of arrest were issued. What is your read of this? Of course, there's gonna be investigation and all. Pero lumabas na yung mga CCTV eh. Ang dami na natin nakikita. At the Yeah. very least, circumstantial evidence suggesting na may aiding and abetting of a fugitive. Basically, nangyari dito, may collusion. I'm not sure I saw a proper footage to show na may genuine na putukan na nangyari. We had Senator Trillanes on this show earlier saying scripted lahat. This was drama. So, what is your read so far? Alam ko, forensic ang approach mo, very systems engineer ka. But from the evidence we have so far, General Torre, what is your read? What went wrong dito? Well, sa any operation, Richard, alam naman ng lahat yan, the basic operations planning cycle, SMEAC, situation, mission, execution, administrative requirements, and the coordinating instructions. So doon para sa situation, andun na kaagad yung environmental scan. Who is the target? Anong personality nito? May compliance ba? Is there a possibility na kung ano pa man? Nandyan sa situations, sa environmental scanning, dun sa reading of the situation, nandun na yung mga assumptions. Dapat, ito, scenario generation. Yan ang very important sa lahat ng mga operation na yan. You generate the scenario. Pero ang bottom line ng lahat ng yan, ang personal touch din ng mga commanders. Kasi sa status ni Senator Bato, napakataas naman ang level ng tao na aarestuhin or sa serva ng warrant. Hindi naman yata tama na mid-level or na grassroots level o frontline personnel ang papupuntahin mo. Parang unbecoming yun. Ngayon, kung talaga, unless na ayaw mong mahuli. Unless na ayaw mong mahuli. Kasi pag ayaw mong mahuli, di tama lang na pero kung gusto mong serious about it, you employ your resources in accordance to their capabilities. Ganun lang kasimple.
are you suggesting na above NBI director, someone secretary, PNP chief? I mean, what are you suggesting in terms of, kasi parang ang kwento sa amin is there were some few NBI agents, parang kababaihan pa nga na parang politely, para lang walang gulo, walang embarrassment, sir, baka pwede kayo sumama. Tapos ginanon daw ni Bato yung mga yan. So actually, mga humahabol daw kay Bato, hindi mga NBA agent yan kasi ginanon niya na Ang laking tao ni Bato, ang bilis pa niya tumakbo pala. Mga staff niya palang So ibig sabihin, they try to do it properly and politely, and this person has zero respect for politeness and all. So were you suggesting, General, na dapat high level, high impact kaagad para hindi na mangyari lahat ng nangyari? Mali ang environmental scan, ibig sabihin. Mali ang assessment. Kasi, gaya na sa akin, bakit? Babae rin naman ang ginamit ko kay PRRD ah. Mga babae rin naman ang Sabagay. sa plane, grupo ng CIDG yon. Tapos nandun na sa hangar, SAF yun. So, environmental scan, assume. Pero, kahit na yan ang mga nilagay ko, ako pa rin ang nandun. Because sa level nga ni PRRD, pwede ba namang kung sino-sino ipadala mo ron? Ang run kay Kibuloy. Ang unang inutusan lang ng mga general doon yung isang full colonel eh. Wala namang general doon sa gate eh. So, binlock lang ni Atty. Torion, wala na nagawa. I just want to ask personally, nandun ba kayo doon sa labas ng Senado? Kasi there were some news na nandun kayo in the vicinity. People are wondering kung magka-contribute kayo. I mean, how are you feeling about it while this was happening? Ito yung No. na-anticipate nyo ba? Were you anticipating that it will go down the way it did? Na-anticipate nyo na magkakaroon ng takas dito or scripted or potentially staged na violence, putokan as a cover, as a fodder? I mean, were these the scenarios you were also expecting as things develop? I'm in a cool place in front of a TV, munching on popcorn. Papamak tayo dyan. Seryoso yun na. Kasi nga naman, ano naman ang pakialam ko ron? Wala naman akong pakialam doon. Hindi naman sabi ko nga pag ito umiska papunta sa ilalim ng imburnal yan, sa saling MMDA dyan. Kasi alam namin meron kaming audit ng lahat ng mga imburnal natin sa Metro Manila. At kung pumunta ito sa landfill, hanapin din natin ito sa landfill. Pero kung habang nandyan yan sa Senado, habang nandyan yan wala sa jurisdiction ng MMDA, ba't naman sasaling MMDA dyan? Hindi, bilang isang, alam mo yung mga parang basketball coach na veterano na, tapos pinapanood mo yung dati mong team na nagkakalat, tapos biglang nagpaparamdam ka, hindi ka nagpaparamdam, General. Baka naman. Hindi ako nagpaparamdam and hindi ako mag-volunteer dahil sometimes there's a part of me saying that I'm thankful na hindi ako nandyan sa pwestong yan. Kasi first and foremost, Senator Bato is a friend and he's a shooting buddy. I know him. So parang Davao, you were mag-iisip based in din ako Davao. kung talagang, the decisions have to be made. And yun ang pinakamabigat na decision yan, whether go or no go. So nagpa-popcorn kayo dahil wala na kayong responsibilidad or nagpa-popcorn kayo kasi na-expect nyo na etong gulo na ito mangyayari papunta na tayo dito. Kasi given the personalities involved, Robin Hood Padilla, Bato de la Rosa, all of these Duterte-friendly senators, para sa akin, hindi ako eksperto katulad mo, but I expected something crazy would happen para lang makatakas ito and indeed it happened. Yeah. Siyempre nag-assess din tayo, no? Ayaw nating bumagsak ang bansa natin or ayaw nating maapektuhan naman ang kabuuan ng bansa natin, Exactly. Biglang dumami ang tao sa kalsada, that will be a problem. Kung halimbawa bigla na lang, may mga rally na sa iba-ibang parte ng Metro Manila, ng bansa. Siyempre nag-anticipate din tayo because we want to help the government in our area of responsibility or area of yung mandate natin. So, yun ang binabantayan namin kasi baka mamaya may lumabas na naman ng mga boy spikes, magtatapon ng mga spikes sa EDSA. Nangyari na before yan eh. So, Mendiola. kami nagmo-monitor din kasi hindi natin alam kung somebody will take advantage of it and sabotage all the proceedings, sabotage things outside of the Senate. Kaya nakatingin din kami. Yeah, General, babalikan kita sa MMDA, don't worry. Sorry,
veterano ka na kasi parang ano, basketball coach ka dati, naging champion team mo. So iba ng coach ngayon and all. So sorry kung tinatanong kita, I know this is not your responsibility now. Sana hindi ka mapahamak dahil sa interview na ito. But hindi magaling naman yung mga sagot mo General. Very very sensible, very professional. Sabi ko, magaling ka, Pero magaling. nahalata ako, hindi. Halata ako, kuwang ka halata ako parang, anong tawag dito? Cautious or Parang, hindi, dejected ka na hindi mo pa nakukuha ang sagot na gusto mong yeah, yeah. pang-viral. No, 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 Winawarm no, up. no. Disappointed ka ba, Richard? Masyadong Yeah. safe ang mga sagot. Hindi, usually kasi pag si Ronald Llamas yan, kaagad meron ng fireworks. Pero yung iba, ginigisa ko muna yung guest bago ko lulutuin, di ba? Like, Yeah, yeah, yeah. ano, winawarm up ko lang ito. Hindi naman, General, tuwan-tuwa ako, napaka-professional nga ang sagot mo. That means you're really dedicated to your job and all na pag-usapan natin very shortly. I'm just saying like, sana naman mapatawad mo kami mga ordinaryong tao na ikaw ang naisip namin kaagad dahil napakalaking ng role mo dun sa mga dalawang pinakamalaking catch, kumbaga, di ba, over the past few years. At of course, Yeah. para sa maraming sa ating mga bayani, sa ating mga kababayan, ikaw isang bayani. So, kinigisa pa kita, General. So, okay, ito you're free not to answer my questions, but who should have taken the lead on this? PNP chief, the LG secretary, NBI director? I mean, or should it have been an interagency special task force to deal with this? Again, knowing na November pa tong ICC warrant of arrest, I know it personally because I saw it back then. Simple lang sagot, Richard. Sa environmental scan, sa assessment ng target, di ba? Vis-a-vis the objective. Dapat alam na natin kaagad kung ano ang klaseng force ang ating kailangan. Kaya nga ulitin ko, one of the basic principles in the employment of force is that you employ your resources and units in accordance to their capabilities. Di ba? So, ito yung target. Senador, surrounded by bodyguards. It will be in the Senate, surrounded by lawyers. Ang bodyguards actually are the least of your problems. Ang problema mo dyan, yung abogado na nakapaligid sa kanya. And then, kasama dyan yung mga allies na may possibility na magbigay ng order sa kanilang armed force din because there's an armed force inside the Senate. So, mga ganun, dapat taken and then may scenario generation. So, after all those things were said and done, yun nga, balik tayo sa tanong mo, sino? Sino ang may capability na mag-implement yan? Di ba? Pwede ba natin ipadala yung PO1? Pwede ba natin ipadala yung intelligence agent or yung agent lang ng isang mid-level or low-level agent ng NBI or padala mo isang lieutenant dahil siya ay chief ng warrant sa Buena section ng isang district. Ganun ba? Are you going to send that? Is it within their capability or expertise yung mission na about na ibibigay mo sa kanila? So, yun talaga. Mission planning yun eh. Di ba? So ano yung protective custody na sinasabi ni I mean we had Justice Carpio, a legal luminary earlier, shedding light dun sa legal basis or non-basis ng mga ibang claims ng Senate leadership under Senator Cayetano. But I want to get the point of view of a law enforcement luminary on your part. Meron bang protective custody or something like that? I mean, what are the rules of the game? Kung meron warrant of arrest, even if nasa session, even if nasa Senado, all the right is there, right? With the law enforcement to move forward. Yun na nga eh. Kaya di ba? Hindi ba gagawa yan ng isang ng legal luminary na tinanong mo, may definition na ba? Elements nito at hanggang saan ang sakop ng protective custody na define Sabi ba? niya non-existent daw, ano, extinct species. Like, unicorn daw yan. Justice Oh, Carpio exactly. clear. Exactly. Para sa kanya, there's Exactly. no such thing. It's an invented species of legal doctrine. Exactly. Kaya nga yung paikot-ikot na ngayon yung nag-resurface na video namin ng aming debate ni Attorney Torion sa harap ng gate ng KOJC. Baloy, Ang sinasabi niya, served na ang warrant at meron daw certification ng NBI. Abay, sabi ko, attorney, wala akong pakialam kung may served na warrant, kung may certification ng NBI na served na yan. Basta sa akin dito, ako naniniwala, itong hawak kong warrant ay legal at ito ay valid. Kaya papasok kami whether you like it or not because I can cite several
provisions that allow us to break in and break out of enclosures just to serve this warrant. Kaya kung may reklamo ka, magreklamo ka na lang at sasagutin kita sa tamang forum. Pero hindi After hindi na serve. na yun ang proper na place para kami ay magdebate kung legal o hindi ang aming ginagawa. Kaya it can only be done by somebody na ako equal ng kung sino man ang haharap. Well, I just mentioned isang legal luminary kanina, si Justice Carpio. Yung katapat nila, yung katulad ng, aside from yung napakagaling na Duterte School of Constitutional Law, ito si Jimmy Bundok, Attorney Jimmy Bundok, di ba? Sinabi niya na You can see. bigay mo na lang sa akin yung warrant of arrest, tapos kausapin ko si Bato. Pero hindi ko rin ma-assure na he said something along those lines na parang weird. Sabi niya, iserve mo muna. And O, then diba? kami abogado, pwede mo ibigay muna sa amin. Like, is there such a thing when it comes to law enforcement, a warrant of arrest enforcement? Di ba? Yun ang talaga ngayon he's getting all the hit and hate. Hit and hate ang nakukuha ni Attorney Jimmy dyan because kapwa lawyer niya, tinatanong mo niyang competence regarding that matter. Can you Because, be the one? Let me be the one. Sa bagay, Richard, alam mo, itong mga maraming questions dito na halimbawa, ikaw, si Ronald, sino pa ba yung isang kasama niyong nagdedebate palagi? Ikaw, si Ronald. Si Christian. Di ba? Di ba? Kung tayong tatlo halimbawa ni Ronald, ibigay sa atin itong question na to, nako, maniwala ka. Tatlo tayo, isang topic ang didebatehan. Ang opinion 4, si Ronald, dinidebate niya ang sarili niya. Hindi, tapos si Ronald, bubulin niya ako, tapos yung pala, agree din pala siya sa akin. Saka at the end of the day, si Ronald, didebatehin niya pa ang sarili niya. 4 ang opinion. Tapos sa dulo sabi niya, di ba agree kayo sa akin? Si tama ako, ganun. Next style kasi si Ronald, marami siyang forecast. Para kung may mali siya, meron siyang backup plan. Pero tama po kayo. I mean, we can have a healthy disagreement on issues. Pero hindi naman siguro out of this world yung disagreement natin. Kasi minsan yung mga, of course. mga abogado ng mga DDS, saan ba nag-aaral to si Kuya? Saan ba nag-graduate to? Para mapapaisip ka rin. Di ba? Grabe, kaya you can So, Justice Carpio lang naman level namin, mga legal luminary namin. So, explanation, no wonder na talagang kaliwa kanan ng setback nila. Kaya nagpa-popcorn ka talaga, General, no? Nagpa-popcorn ka kasi you could anticipate all of these things coming. But General, were you also surprised na wala naman TRO or wala naman ruling on Supreme Court on this issue? Because remember, after yung handing over of former President Rodrigo Duterte to the ICC, you were grilled by my kababayan, Amy Marcos from Ilocos Norte. You were grilled over that na dapat dumaan ito sa local courts and all. What is your understanding of this? And last time I check, hindi rin nakimasok ang judiciary dito sa issue na yan. So effectively, this is a law enforcement issue na lang. Kaya nga, another benefit of a 2020 hindsight, si Amy Marcos na naman ang pumirma ng kanyang report di ba? Hindi ka pumirma ang kanyang mga co-members sa kanyang committee dahil di ba, kaya nga ang sagot niya na chairman's report. O yun lang. Hindi na committee report kundi chairman's report. Kasi even within her circles, they don't agree with her. Kaya pati ang chance niya sa Supreme Court regarding that matter, pabalik-balik na siya and parang sirang plaka na paulit-ulit na isang sirang issue na talo na nga Yeah, so in the same vein, ganun din ang pagtingin ko rito sa case na to. Pag pumunta sila sa korte, ganun din isasagot sa kanila. Exactly. So, wag kang mag-alala, General. Hindi ko alam kung sinasadya mo yung internet mo, biglang nagka-cut. Hello, I cannot hear. May mga style ng iba, kunyari, ayaw nila sumagot. Biglang nagka-cut Hindi. ang internet. Hindi. Talagang welcome to the Philippines. Hindi, I'm just kidding. Sabi niya, hello. Wala akong narinig. Ano yung tanong, di ba? Kaya nga welcome to the Philippines, Richard. Babalik na rin ako. Pero actually, pangit din na internet dito. Nakikipasok lang ako sa Wi-Fi. So, General, don't worry, papunta na tayo sa magandang part. But, so, moving forward, ano bang sa tingin niyo kailangang mangyari? Again, as an outsider, I know hindi kayo in charge of any of this. What should happen next? Dahil
meron kang Bantag, meron kang Zaldi, meron kang Hari. We have nahuli si Alice Go pero nakatakas din at some point in time. Should we worry about Bato getting out of the country? Should we worry about him being protected by certain circles and groups? Bakit si Bantag hindi pa nahuli until ngayon? Yun yung mga tanong ngayon, General Torre, na some people are worried na Bato could just stick this out, wait this out. Well, alam mo, dapat huwag nating tingnan ito na personality centered. Dapat hindi ito, kasi yun nga, ang may sinasabi na naman ng NBI na in the next few days, other personalities may be issued warrants by the ICC. So magmumultiply ang problema na to. Medyo may Diba? pito pa, may pito. Yeah, may sinasabi sila. So hindi dapat ito tinitingnan bilang si Senator Bato de la Rosa ba ito or kahit sino personalidad. Ang tingnan natin dapat kung may lawful order ba. Nasa ngayon ay established na ng ating korte na may lawful order. May legal basis ba? Yes, meron na. Andiyan na, malinaw na nga eh. At again, malinaw din ang mandato ng mga law enforcement agencies, ng PNP, ng NBI, at kung sino man ang i-designate ng presidente. Na kung may valid warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng law enforcement ay hindi mamili kung sino ang ipapatupad at kung sino ang hindi. Ang batas ay dapat pareho sa lahat. Pero hindi rin ito dapat ginagawa na spectacle ha. Hindi ito dapat ginagawang palabas or drama lang. Ang objective ay compliance. Again, hindi confrontation. And yung unang-una kong sinabi rito, balikan ko ng Richard, baka makalimutan ko. Arrest is not revenge. Arrest should never be about revenge. It is about law enforcement. So, yan. So, kung tinatanong mo, again, hindsight of 2020 na naman, ang unang hakbang lagi ay coordination. Unang-una yan na rule dyan sa ating rules of engagement. Coordination, then communication, at hanap ng pagkakataon sa maayos at mapayapang implementation or pagsunod na lang or subject ng warrant. Kung maaari din itong gawin ng mapayapa, yun ang dapat. Talagang dapat. At kung kailangan ng operasyon, halimbawa, talagang hindi madala sa mapayapa, kailangan ng operation na merong use of force, dapat ito ay disiplinado, legal, may pinakamababang risk sa publiko. Kasi dapat tingnan natin talaga palagi dito, publiko at saka yung bansa. Ano ang maging epekto nito sa ekonomiya natin? Anong maging epekto nito sa international standing natin? Simpleng-simple lang ang prinsipyo ko rito. Firm but fair, lawful but not theatrical, decisive but never abusive. Dahil sa dulo, ang pangalan ng tao, hindi dapat ito ang maging basihan at hindi ito ang dapat manaig, kundi ang batas. Because never na may mas mataas pa sa batas natin. No one is, yun nga, cliche, sunog na. No one is above the law. Hulin na sana kita ng quotable quote na tapos ang gaganda ng mga sagot mo. General, talagang mala senador, mala presidente ang mga sagot natin. No, I'm not questioning your sincerity. I'm just saying, in fairness, General, pwede ka rin pala maging DFA, no? Magaling ka sa... No, I mean, I don't say what I said. Ano yan? Hindi, sabi ko, pwede ka na rin maging Department of Foreign Affairs. Napakaganda ang mga sagot mo. Very, very sensible. Oh, gusto ko yan. Firm but fair. Yan, maganda. Ayaw mo ng theatrical, ayaw mo ng performative and all of that. Pero yun nga, para sa akin kasi, Fair. Yun talaga. Yeah. well, this is where I'm gonna go to your job because nandun pa kayo sa leadership sa MMDA and General Torre, of course, this year mahalagang taon na to dahil we're gonna have another ASEAN summit, potentially a bigger one. November ba or October, kung saan world leaders are expected to come to the country. Narinig ko, baka bati sila Trump, maybe even the Chinese paramount leader, maybe looking at coming to the Philippines, or at least the premier of China. So, as an MMDA leader, General Torre, how can we reassure people na safe ang bansa natin? Because yun nga, yung putokan sa Senado natin is a very bad headline. And some people are gonna ask, beyond the whole ICCRS issue, kamusta ang kalagayan sa Pilipinas? Can world leaders feel safe coming to us? Can tourists feel safe? From the perspective of MMDA, how do you look at this, General? And ano yung mga measures and safeguards na in-implement nyo
para ma-restore yung confidence na Philippines is a safe country to visit as a world leader, as a tourist, as an investor? Yun na nga eh. Ang pinaka-importante talaga rito is that, consistency in law enforcement. Di ba? Consistency. So sa part ng MMDA, medyo narrow ang, ah, hindi narrow, kundi yung kumbaga, nandito kami, talagang kami ang seat ng, kami ang gobyerno, ang mukha ng gobyerno sa seat of power, sa seat of government natin, Metro Manila. So, this early, naghanda na ang MMDA sa portion namin, ha? Inaayos na yung mga daan, piniprepare na yung mga traffic rerouting, kasi mga security concern sa mga yan. Lalo na yung mga sa Big Seven, yung G7 ng mga countries, talagang pag yan ay dumating, talagang magiging kuan yan, magiging magde-demand ng mga Matindi yung extraordinary measures yan. security And arrangement. Oo. we cannot blame them. Talagang kailangan yon. And then for that, nagpe-prepare kami, sinisiguro natin na ang interagency coordination ay malakas, malinaw at palaging naka-establish talaga. So, command and control, ang bottom line, babalik na naman tayo, command and control, pinalakas na rin natin ang 136 natin. Talagang yan, partner yan, paghahanda na kahit saan mangyari, may insidente, meron kaming tao, meron kaming control, at meron kaming nako-communicate na tao on the ground. So, yung mga yan, natetest na namin paunti-unti dahil may mga low-level meetings naman na nangyayari sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. May sa Cebu na, may mga nangyari na sa ibang mga areas, at lahat naman na yan ay gateway ay Manila. So, nagagawa na namin at practice na namin para sa pag dumating na yung big event, naka-ready at G7 pakasali ng mga leaders. tao. Yeah, exactly. Yun nga, kasi alam ko, daming mga big-time leaders ang gusto pumunta sa atin for the East Asia Summit, ASEAN Summit later this year. Kaya kinakabahan ako when I saw that. Like, again, I know this is beyond your purview in your current position, pero gaano ka mahalaga na ma-reassure natin ng mga tao after yung putokan na nangyari sa Senado? I mean, how bad that was for our image sa tingin nyo? And how can we fix that? Ang paghuli kay Bato and making sure we properly implement and enforce other potential warrants of arrest under ICC. Not to mention, ombudsman also pwede mag-file ng kaso doon sa mga ibang senador na sangkot sa flood control allegedly. How important is we get that right in terms of getting also, in terms of reassuring yung mga foreign leaders later this year na Philippines is a safe country to visit? Kasi ang concern ko dito, General, is baka the more na mas maraming senador and other could face warrant of arrest and then hindi ma-enforce na mabuti, this is gonna make us look like a banana republic. Kung ano-anong gulo nang gagawin nila. Kasi itong mga tao na to walang pake sa bansa eh. Wala silang pake sa imahe natin. They want impunity. Ako naman, ang concern ko, aside from justice, kawawa naman yung bansa natin kung parati every 1 month, every 2 weeks, may gulo na naman dyan sa Senado or kung ano-ano dahil may hinarap silang kaso or ayaw nila magpa-arrest. Yun na nga eh. Kasasabi mo lang na talagang walang pakialam itong mga tao na to. Impunity ang hinahanap. Kasi, well, obviously, may mga ambisyon ng mga yan. Hindi sure ang tinatarget mga yan. Whatever, di ba? Makita natin na bawat gulo, nakaka-apekto talaga. Hindi lang talaga sa image ng bansa, kundi talagang directly sa ekonomiya. Because, businessmen, investors, ang gusto ng mga businessmen, investors, stability and predictability. Predictability, that's the main point. They can do the projections na 2 years from now, ganito ang growth natin. Dapat 3 years from now, ganito ang growth natin. Kaya maglalagay tayo ng ganito karaming pera dito sa bansa na to. Pero paano yung ang uncertainty na maya-maya babagsak ang stock market dahil may kung anong nangyari sa Senado. Mamaya, bigla na lang may biglang na-devalue ang peso dahil nagka-problema sa ganito. Tapos bigla na lang itong mga trade partners natin, bigla na lang ayaw na sa atin dahil kung ito anong mga desisyon ang pinagagagawa natin. So, at the end of the day, we have to we have to repair immediately and fast the image of the country and project stability, project a strong government, project na the law and order is still functioning in this country. So, tall order, very long order, but it's very, very Parang urgent medyo and it's lumala. very, very important that we do it soon. Yeah. And obviously, it's important that the president signals this, no? Yeah. We need to really send the correct signals
for us to really restore the trust and confidence of all our partners, both domestic and international. So now, General, we're in the last part of our discussion. Ay, okay, I think okay na tayo. I think we got enough. Talagang, magaling na gano'n. Para tayo nagma-martial arts. May gano'n, may counter. Gano'n. Ikaw may Magaling sabi ka dyan. eh. Ako Oo. naman, Mahusay. I'm very impressed. So, kamusta ka na, General Torre? How is your MMDA doing? I mean, of course, we watch your videos, your kaagad-agad, andyan pa rin yung spontaneous, effective leadership mo. May konting, aksidente or may event, andyan ka na kaagad. How are you adjusting to your new role as a general manager, General Torre? Alam mo, Richard, ang trabaho sa MMDA, very, very similar sa trabaho ng PNP na pinanggalingan ko. Bakit? Kasi naman ito ay frontline government service delivery, no? Frontline ito. Government service delivery ang ginagawa namin. So essentially, tatlo lang elemento niyan sa pagtingin ko. Number one, human resources management. And then logistical resources management. And then pangatlo, command and control. So essentially, if there's a problem, you recruit the proper tools and control. Gusto natin, sasagot. Pag may humingi ng tulong, may darating. At pag dumating ang tao, ang aming tao, pag dumating, dapat may gagawin siya para maresolba ang problema nung humingi ng tulong. Very simple, very straightforward. Ano yung mga highlight ng experiences niyo so far as general manager? At saka ano yung mga malaking proyekto or mga key priorities aside from yung security sa ASEAN and all of these things that you mentioned? Ano yung mga priorities niyo in the coming months and year? At ano yung mga highlights so far ng general manager position niyo, General Torre? So far, sa ngayon, in-strengthen natin ang command and control. Itong ating Metro Base 136 talagang in-strengthen natin in such a way na kaya na naming service guarantee 555. 5 rings, sagot. 5 minutes, darating. 5, another 5 minutes, resolve ang problema. So kanina, nagsalita nga ako sa Rotary District 3810. Talagang tayo puri. Basta ang assurance, we will answer you in 5 rings. So 5 rings, sumagot, 3 rings, 3rd ring, sumagot ang aking mga tauhan. So yun ang nangyayari. Kaya naming gawin ang aming pinangako because, ang pinakamasama ngayon talaga, if people will lose hope and lose trust in the government, maging cynics ang lahat ng tao, ay malaki ang problema natin talaga dyan. So sa ngayon, sa MMDA, una yan. Pangalawa, na-integrate na natin ang command center natin para diretso ang ating mga extraordinary service sa ating mga mamamayan at meron kaming in the next few weeks. I don't want to jump the gun on the project. Pero I discovered a facility na $150 million peso World Bank funded project na nagpo-produce ng mga charcoal from water lily. It's not working. Yun. 4 years na medyo under production, idle at hindi nagagamit. Ngayon, pinapaandar ko, we are producing coal na ating i-distribute sa ating mga kababayan para sila ay makapagtipid naman sa LPG sa taas ng problema ng panggatong ngayon. Yeah, that's one. And then sasamahan natin ang same na locally produced, natively produced na kalan para dito. So, yan, that's one thing that we are doing right now. And the others will follow. Yung kanina narinig kong madial mo ang 136, dial 1 for emergency, dial 2 for other services, dial 3 pag gusto mo lang ng kausap. Yun, mental health, anti-bullying sa second and Meron second na kayo, branch pati yan. May mental health na kayo. Wow, desk. Richard, an average of 50 to 60 people are killing themselves No, I know it's a serious Metro Manila problem. every month. But I would have expected Department of Health yan or Police yan or Yeah. PLP. We are
we want to help the Department of Health. Kasi ang crisis hotline ng Department of Health is a cellphone number at hindi gaanong na-advertise. Kaya gusto namin na maging accessible ang line na yan sa ating mga kababayan na medyo end of weeks na, end of the line na ang feeling nila. So parang nawawala ng human connection. So yan, i-offer natin na dial 3 kung gusto mo lang ng kausap. Kasi again, 50 to 60 people are killing themselves every month here in Metro It's a Manila. very serious So problem. basically twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Ganun ang statistics natin. So it's a very sad and sorry state of the mental health of our kababayans. And sa law and order issues, again, alam ko DILG and kapulisan yan, pero anong contribution ng MMDA sa law and order? We're making sure na ang NCAP natin, ang meron tayong no contact apprehension policy, ginagamit natin. We are leveraging technology in law enforcement, especially in the enforcement of environmental laws. Yung mga nagtatapon ng basura sa estero, nagtatapon ng basura kung saan-saan, inaabangan namin yan para maging consistent, maramdaman nila na kahit nawala yung mga tao namin, mga enforcers at mga marshals at mga river rangers, estero rangers, kahit nawala sila, huwag silang pakasiguro na hindi sila mapepinahan pag sila ay lumabag sa environmental law kasi may nakatingin na CCTVs and other monitoring devices. 100%. Napakamahalaga yan. General, are you enjoying it, General, your new general manager job? Na-enjoy nyo ba yan? Kapag Kita ko yung mga vlogs mo yan. Nagbabike ka sa umaga. Na-enjoy nyo ba? Are you feeling it? Is it what you're growing into? we're enjoying. Kasi, you know, if there's a job given to you, better love it and enjoy it rather than being miserable every day on the job. So, ito naman sa totoo lang talagang honest to goodness talagang nakakatuwa dahil napakarami ng challenge at napakagandang challenge dito. Ito talaga, I can feel, Richard, I can feel that the governance in its various form. So, ito, papakita natin that we make government systems work. We make kasi gusto ko i-prove lang talaga, Richard, na kaya natin na yung sinasabi nilang governance, kasi si Torre, pulis lang yan, walang alam yun sa governance. Teka muna, sandali lang. Twice na ipakita ko na merong system na hindi gumagana at napagana ako. Ang 911 at saka yung 136. So, I want to emphasize that na yan naman ang definition yata ng governance, di ba? Making the government. Yeah, yung executive leadership, no? Very, very important yun, General, how do you feel also, we're towards the last part of our discussion. I mean, how are you? Alam ko, wala ka naman balak or anything like that. But of course, many people look up to you. Nawala. Ngayon, narinig mo ako, General? Yeah, ngayon medyo okay. Yeah, General Torre, like you talked about yung executive leadership. Napakamahalaga yung good governance, executive leadership. Obviously, there are a lot of people who are looking up to you. They're wondering what's your political plans, if ever, in the future, or what are the other executive position you're looking at. As of now, if you look at the surveys, General Torre, what is your read of the survey so far in terms of yung anong hinahanap ng taong bayan? Because, for instance, at the presidential level, mukhang hindi na prohibitive favorite si Sara Duterte. It looks like ang hinahanap ng tao is something else. Leni Robredo, Senator Raffy Tulfo, they're doing very well in the surveys. In some surveys, kung nagtandem yung dalawa, baka panalo pa sila. Sa tingin mo, what does it say about the kind of leadership and governance na hinahanap ng ating mga kababayan in the coming years? And are you also considering perhaps elected office down the road, General? Are you feeling good about the voters going for someone who brings good governance, effective governance, and effective leadership? Things that many people feel you have exhibited throughout the years, including in your latest role as a general manager of MMDA. Alam ko medyo showbiz ang tanong na yan sa iba, pero sana hindi showbiz ang answer. Pero, you know, nakuha ko yung context ng tinatanong mo. Well, you know, sa akin ngayon, I'm very, very focused muna sa aking trabaho. Kasi nga, I'm trying to look at myself, you know. Can we actually do this job, being the general manager of MMDA in Metro Manila? How about the country, di ba? Napakalayo. If I cannot make the
command center, the 136 work. Ano yung mahalaga para sa inyo, General? Well, ang sa akin is I'm very focused in my job as a general manager of MMDA. Kasi ito, medyo mas malawak ito na trabaho kaysa sa kahit na chief PNP, no? Mas malawak itong pagiging general manager ng ng MMDA kahit na Metro Manila lang ang sakop. Kasi for the moment, I just want to prove to myself, I just want to look at myself, be honest. Yun nga sabi ni Dolphy, takbo ka ng takbo. Paano ang pinakamalaking problema niyan? Paano ko manalo? Di ba? Paano ko manalo ka? Sabi ni Dolphy. Kaya sinisiguro ko sa sarili ko na, if ever, self-introspection muna. Tingnan mo kung kaya mo ba. Itong Metro Manila, kaya mo bang trabahuin at ipakita ang governance capability mo rito? So, again, isa-cite ko, kaya ako talagang siniguro na nung sa PNP, napatakbo natin ang 911 na talagang, kasi yun ang definition naman ng governance making the government work for the people, making the government responsive to the needs of the people, making the people understand and really believe and accept that they can rely on their government. Na pag sila ay tumawag, may sasagot. Pag sila humingi ng tulong, may darating. Pag sila ay may dumating na yung taong gobyerno, darating at magtatrabaho sa kanila, hindi para kutungan sila, hindi para i-oppress sila, hindi para kung ano man, pinsalain pa sila na humingi na nga sila ng tulong. So, ganun din dito sa MMDA. Tinutuloy ko dahil mas malapad ito, mas malawak ang concerns ng MMDA. 7 ang aming major concerns. Kasama dyan yung solid waste management, dyan yung traffic, peace and order is just a very small portion, the removal of the urban blight, yun. Gusto ko ipakita kung talagang kaya ko nga. Kasi kung kaya ko, pag tayo binigyan ng ating mga kababayan ng mas mataas na mandato or ng posisyon or bibigyan tayo ng mas mataas na trabaho ng ating presidente, naka-ready tayo. Ang masama niyan, yung bang bigyan ka, pagkatapos bigla na lang, hindi mo naman pala kaya. Hingi ka ng trabaho, binigyan ka ng trabaho, hindi mo kaya. 136 lang, hindi mo papaandar. Yan ang problema. Tatawag sa telepono mo, hindi naman sumasagot. Paano yun? How can you build trust of the people kung yung tao mismo may cynicism na the government is, wala rin, pag may nangyari, parang wag na lang kasi wala rin namang mangyari. Ayun, that's very, very dangerous for the country. Absolutely. So you're testing your limit, you're pushing your limits, you're learning new skills, you're checking your own mettle of leadership. At eventually, I think people can see the evidence for itself, just as they saw yung evidence ng leadership nyo, General Torre, during your time at stint at the PNP, among others. No, so we hope to see more of you. Hopefully, in person na lang para wala na tayong internet connection problem. And you're right, yung MMDA, grabe yung mandato niya, parang governor Parang mini governor ka ng buong Manila, which is a very, very serious job. Very, very serious one. So we'll continue to follow you, General. Your fantastic interventions and all. And mabuhay ka and more power to you. And good job, Very safe yung mga sagot mo talaga. Hindi ko ginigisa talaga kita. Hindi. Sa akin, Richard, yung mga tanong, ito yung pan mo. Ito palagi ito ang pwede mo i-quote ito. Ang sa akin kasi, isa lang bansa natin. I still haven't given up on the Philippines yet, no? Paglaban natin to hanggang dulo siguro. Pero sometimes, alam mo, pag tinatanungan nila ako, sometimes sinasagot ko offhand na sabi ko, alam mo, ang napakadali na solusyon dito sa Pilipinas, sa mga problema ng Pilipinas. Alam niyo kung ano solusyon ng problema sa Pilipinas? Yan, mag-abroad ka, gaya ni Richard Didaran. Hindi ka, babalik na nga ako babalik. Katulad mo, I'm getting new skills and all, diba? New skills and all, babalik din ako. At para in person na rin. Mahal natin ang Pilipinas. Gusto natin na tulungan ito. Hindi pa tayo nag-give up dito. Hopefully, we can leave a country to the younger generations, a country that they can actually say that they can be proud of and Absolutely. Something worth dying for. So, yun nga. Sana ito lang isang malaking problema kasi din sa akin na isang nagpapahina rin ng loob ko minsan dahil grabe, kahit anong gawin mo talaga napakarami ng critics, we have to consider and we have to realize that the Philippines is composed of 7,100 islands, composed of hundreds of languages and ethnicities, iba-ibang kulay, iba-ibang mga religion, iba-ibang mga paniniwala. And I do want sana na, I want to see a country na the diversity, the differences are not walls, but rather bridges
that will further strengthen our country. Essentially, what I'm saying is that we have to find that unity Yeah. amidst our diversity. So, Kahit yun lang. tatlo tayo ni Ronald, apat yung opinion, tuloy pa rin ang laban. Basta ako Yes, yes, yes. basta ako naka-standby ako dito kasi may hinintay naman ako mahuli sa ICC. Isang dahilan nandito ako sa Europe is I was expecting mas maraming dadalhin sa ICC para Kung baka branch party dyan, mabilis nandyan na ako sa Hague kaagad, 'di ba? Hindi pa nangyari. So I'm hoping ikaw ang advance party, ha? medyo naka-advance, nakatenga ako dito. So hopefully, maayos-ayos din yan in the coming weeks and month para makabalik ako with better coverage ng developments at the ICC. Maraming salamat, General Torre, General Manager of MMDA. In a way, a mini governor of Manila. Mabuhay ka. Take care of yourself and God willing, see you soon. God bless po. Maraming salamat, Richard. Salamat, sir.